Ladies and gentlemen, the regular session of the Sangguniang Panlungsod is about to commence. Everyone, please rise. The first regular and inaugural session is now called to order. Madam Secretary, roll call please. The members of the Sangguniang Panlungsod, Honorable Lidio A. Lopez Jr., Honorable Jennifer Spaiti Toledo, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Rio Fernicol H. Ronquillo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Mark Aris P. Luansing, Honorable Joel D. Pua, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Ralph Michael H. Umali, Honorable Leonilo A. Katipon, Honorable Aris D. Macala, Honorable Windy P. Lat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor, Honorable Michael Gerard T. Morada. May I request Honorable Lidio A. Lopez. Do we have a quorum? We have a quorum. May I request the Honorable Lidio Lopez to lead us in the singing of the national anthem and prayer. Ating pong ilagay ating mga sarili sa ating pong Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po at nagkatipon-tipon po kami ngayong umaga. Sana po patabayan niyo kami, ang bawat isa sa amin, pati aming mga bisita. Maraming Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang karayan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Yung kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo ngayon pentulot sa sukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y kantahin po natin ang ating pong pambasang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kasamahan sa Sangguniang Panlungsod, sa ating mga bisita, mga ginagalang na kapitan. Welcome po sa ika-15 Sangguniang Panlungsod ng Lungsod ng Lipa. May I recognize Honorable Attorney Gali Angeles. Thank you, Mr. Chair. I respectfully move for the passage of a resolution adopting the internal rules of procedure of Sangguniang Panlungsod of the City of Lipa for
for adoption, Mr. Chair. Any second? Previous internal rules of procedure of the Sangguniang Panlungsod. Any second? Seconded? Discussion? Objection? Hearing none, motion is approved. Thank you, Mr. Chair. Respectfully for the suspension of the rules, for us to be able to give opportunity for our Honorable City Mayor to grace our session and to give his message for us, Mr. Chair. Escorted by... And likewise, I respectfully move that the mayor be escorted by the 4 lady councilors to the Sangguniang Hall. Any second to the motion of Attorney Guy Angeles? Seconded. A motion is approved. Rule suspended, and may we request the 4 lady councilors to please pick up or fetch our mayor para po maimbitahan natin siya dito sa Sangguniang Panlungsod. Thank you, Mr. Chair. Hello. Let us all welcome the Honorable City Mayor Eric B. Africa. And nandiyan ba yung department heads? And the City Administrator with the department heads. Wala pa kayong agenda. Nag-picture taking na kayo. Nag-picture na, tapos na natin. Ngayon, magsistay ka ba? Magsistay ako. Hintay mo lahat magsalita. Okay lang siya. Pero para kung sakali, kailangan ko lang pero may lunch time. Hindi, huli pa ako. Okay lang. Sige, tingnan natin. Okay lang naman. Wala akong problema. Hindi naman namin. Rules suspend. Kaya pwede tuloy na. Okay, welcome Mayor Eric sa 15th Sangguniang Panlungsod at lahat po ng ating department heads at mga bisita muli. I-welcome po natin para sa kanyang speech, Mayor Eric Africa. Magsiyo po na po tayong lahat. Una, maraming pong salamat sa Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ng ating pong Vice Mayor Mikey Morada sa inyo pong imbitasyon na sa inyong inaugural session. Actually, every time na pumupunta po ako sa Sangguniang Panlungsod, I cannot help but feel nostalgic dahil after I spent my time sa Office of the Mayor ni Mayor Ruben Umali before as Executive Assistant, I spent 18 years bilang member po ng Sanggunian as Councilor and Vice Mayor. During that time, ay hindi pa ho dito. Doon pa kami sa bulwagan ng Mayor's Office, doon ang aming session hall. So marami ako natutunan nung ako'y konsehal, nung ako'y Vice Mayor, na nagamit ko nung ako po'y naging ama ng lungsod ng Lipa. Yung 18 years ko as member ng Sanggunian, ay marami ako nakasama na naghubog po sa akin bilang kung ano po ako ngayon. Naalala ko ang aking mga kaibigang konsehal, sina Namaya Pana, sina Mamaya Dipang, Kiana, si Attorney Domeng Mauhay, sina Kaindo Garcia, si Konsehal Maray, si pa ba? Ang ating ang ABC Boy, Malyeta, saka si ABC Peping, Umali, SK, Rocky, Umali, si Katuteng, Umali, Pumalit. Mga nakasama ko, baka may nakalimutan ako. Hindi ko nakasama Mamay Paeng. Kasama ko ng campaign. Ay, hindi pinalad si Mamay Paeng. ABC Marlon Luwansing. So, marami po ako nakasama dito na mga namayapa na. Pero marami po sila naituro sa akin. Sa mga nakasama ko rin, nung ako'y konsel pa, si Vice Mayor, si Kuya Boy,
Kasama ko dito, Kuya Boy Manguera noong 1998, magkasabay kami. At syempre, siya ang ating Vice Mayor Lidio na ngayon ay konsehal na. So, saka sa lahat na nakasama ko mga konsehal, maraming salamat kasi kayo yung, marami ako natutunan actually dahil bata din ako nung nag-start sa public service. After ko ng stint as SK Councilor ng Barangay Sais, tayo po ay pumasok na sa serbisyo publiko. More than half of my life ay ginugol ko po dito sa City Hall. Actually, itong third floor na to, noong 1999, ay iisa lang po ang opisina. Ako po may opisina dito. Iisa lang. Isang, siguro 3x4 lang ang building dito sa buong third floor. 10,000 tawag dito. At ang opisina ngayon, yung itinatag ko before na Association of Barangay Secretaries and Treasurer noong 1999. At ang una nating presidente, yung father ni Boyet, si Kananding Morada from Barangay Bulbok. So very talaga sa akin itong lugar na to. Siyempre, salamat din sa aking mga nakasama rin nung ako naging mayor, nakasama ko rin mga vice mayor, mga konsihal. Siyempre, una na si Vice Mayor Makmak Luwansing, na ngayon konsihal na ulit. Ang last vice mayor ay si Camille Lopez. At ngayon, siyempre, pinamumunuan ng ating Vice Mayor Mikey Morada at sa ating mga konsehal. Maraming salamat. Hindi magiging magaan ang aking panunungkulan bilang mayor kung hindi dahil sa inyong full support and confidence sa ating pong leadership. Lahat ng achievements, rewards, recognition na akin pong natanggap sa iba't ibang national government agencies and private sector ay hindi po magkakaroon ng katuparan kung hindi nyo po sinuportahan ang atin pong mga programa sa lungsod ng Lipa. So maraming salamat po sa Sangguniang Panglungsod. At syempre, sa atin po, nakita po ang aking unahin ko na mga department heads. Sa tunay lang po, ang trabaho po kasi ng mayor, ang pinakamadali. Dahil ang mayor po ay nag-uutos lamang, pero yung mismong trabaho ay ginagampanan ng ating pong mga department heads. Lahat po ng kanilang mga hinahawakang opisina ay sila po yung tunay na nagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan, kasama na ang kanilang pong mga empleyado. So maraming salamat sa ating mga department heads sa pangunguna ng ating City Administrator Dr. Ronel Sarmiento. At syempre, sa ating mga frontliners, sa ating mga barangay captains, ang trabaho po ng mayor ay katulad din ng trabaho ng kapitan. Pero mas mahirap ang maging kapitan kaysa maging mayor. Dahil ang mga barangay captains ay dapat 24 hours a day, 7 days a week, ay dapat bukas, kung hindi man ang inyong opisina, ay inyong tahanan sa mga lumalapit sa inyong mga kabarangay. Mahirap po ang manungkulan bilang kapitan dahil hindi naman kalakihan una sweldo. Padalwa, kayo ang unang nilalapitan. Bago makarating sa konsehal, bago makarating sa vice mayor or mayor, sa inyo muna lumalapit ang ating mga kababayan. Kayo yung first line of defense, ika nga, sa pagtulong sa ating mga kababayan. So sa ating mga kapitan, maraming salamat. Yung inyong suporta sa ating administrasyon, hindi ko natin makakalimutan dahil kayo ang isa sa dahilan kung bakit yung mga programa natin ay madali nating ipapamigay o nararamdaman ng ating mga kababayan ay dahil sa inyong suporta sa ating administrasyon. Alam niyo po, tayo as mayor, especially on my last term, tayo po'y kumandidato nung huling election as an opposed candidate. Ito po'y isang testament ng pagtitiwala ng mga Tagalipa sa atin pong liderato. I'm deeply humbled. Actually, noong 2019, tayo po ay pinagkatiwalaan ng taong bayan as the first vice mayor to be elected as mayor sa history po ng Lipa. Noong 2022, pinapanalo niyo po ako sa lahat ng barangay at lahat ng presinto. Yan po yung pagkapatunay na naramdaman ng taong bayan ang serbisyo ng gobyerno. At ngayon nga po 2025 ay tinodo na ng mga Tagalipa. Hindi nyo na pinasakit ang aking ulo.
binigay niyo po ang mandato sa akin ng buong buo. Kaya sa akin pong mga kababayan sa lungsod ng Lipa, maraming pong salamat sa inyo pong pagtitiwala, at yan po ay hindi ko po bibiguin. Sa akin pong huling termino ay wag po kayong mag-aalala. Baka akalain nyo ay ako'y tatamadin dahil wala na akong laban sa susunod na eleksyon. Mali po. Baligtad po yan. Ako po'y lalo pong nagsisipag dahil gusto ko pong matapos ang lahat ng mga programa at proyekto na ating pong sinimulan. Gusto ko pong maramdaman ng taong bayan na meron pong gobyerno na lagi pong dito para tulungan po sila sa anumang kanila pong mga problema. At meron pong mayor na nakikinig, nararamdaman, at nakikidalamhati kung ano man po ang mga problema, suliranin, at pangangailangan ng ating po mga kababayan. Sa miyembro po ng Sanggunian, ngayon po ay ongoing ang ating pre-executive legislative agenda at strategic planning workshop. Dito ay hinihingi natin ang opinyon ng ating pong mga kababayan galing sa private sector, NGOs, at sa lahat po ng mga concerned regarding po sa mga topic natin pong dinidiscuss araw-araw. Ito po ay mapakahalaga. Dahil sabi ko nga, ay wala naman pong monopoly ng knowledge ang government. Kailangan po natin ng expertise ng ating pong mga kababayan para matulungan po tayong matugunan ang mga hinaing at problema ng taong bayan. Ito pong ating susunod na 3 taon ay ilalatag po natin ang ating pong mga programa at proyekto para sa mga tagulungsod ng Lipa. Based on our initial assessment, ay magpo-focus po tayo sa construction of new roads or more roads para po sa decongestion ng ating pong traffic. As of now, more than 5 kilometers ang new roads na ating na-construct at 170 meters, 70,000 square meter ang atin pong na-repair na mga kalsada. Importante po ito dahil ang number 1 pong suliranin, hindi lang po ng lungsod ng Lipa, based po ito sa study na sa buong Pilipinas, ang number 1 pong inireklamo ng tao ay traffic. Sa buong syudad, sa lahat po ng syudad, 115 cities, ang number 1 din na inireklamo ng mga tao ay traffic. So, hindi po ito unique sa Lipa City. All cities, yan po ang number 1 problem. Pero meron po tayong pinopropose na mga solution. Unfortunately, yung atin pong main road, ang Calle Real, at yan po ngayon ay CM Recto, yan po Spanish era pa. So atin pong ginagawa is to decongest yung ating pong urban area sa pamamagitan ng pagkatayo ng mga townships sa dulong mga barangay. Sabi nga po ng mga ibang netizens ay, Mayor, baka pwedeng pigilan mo na ang development ng Lipa at kasi sobra na ang traffic. Actually, hindi po tayo pwedeng magpigil. Pwede naman ho nating payagan at i-manage at i-regulate ng tama. Dahil importante po yan. Yan po mga investor na yan, sila po ang nagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan na hindi kayang ibigay ng lokal na pamahalaan. Yan po mga trabahong yan ang bumubuhay, nagpapaaral, nagpapakain sa kanila pong mga pamilya. Very unfair naman po on my part kung pipigilan natin dahil lang po sa matraffic o dumadami ang tao kasi ang pamilya po mga Tagalipa ay kailangan mga ibang bansa para laang mabuhay ang kanilang pamilya. May ginagawa po tayo. Yung po mga townships po natin, yung 70 hectare ay sa Barangay Bugtong, Dulong Barangay ng Aboitiz. Ang Aresa ng Ayala ay sa Bulacnin, Dulong Barangay. Ang Rockwell sa Bugtong, sa Inusluban, Tulumbang, Dulong Barangay. Rockwell ng Bagong Pook, Dulong Barangay. Pasayo dili pa sa Adya,
dulong barangay. So, ito po ay sa halip na makadagdag sa ating problema, actually ito po ay nakakatulong pa. Dahil yung mga township na yan, kausap ko nga ang Paseo, nag-i-invite sila ng mga known universities, kagaya ng Ateneo, para dun maglagay sa kanilang township at nang hindi na pumunta, nagsisiksikan po lahat sa bayan. Naglalagay sila ng hospital, restaurant, palengke, park, simbahan. Yan po'y part ng ating plan. At saka yung sasisira sa environment, hindi po. Meron po tayong proposal dito po sa Sangguniang Panglunsod na every tree na napuputol po, kailangan palitan ng 5 sa same area. At meron po tayong bagong proposal, pag commercial naman po, kailangan mag-retain ng 10% na open space para taniman din po ng puno or kung hindi pwede ng puno, kahit po mini garden or landscape or shrub para din po sa beautification. Part din ng ating greening ng lungsod ng Lipa. They work hand in hand. Development and environment and progress. Kasama po yan. Ang ating pong pinag-aaralan po ngayon, syempre, ay ang ating pong tubig. Alam naman po nating lahat na tayo po ay source ng ating pong tubig ay underground. So, ang number 1 po natin, dyan, ito pong ating Malarayat. Kagaya nga po sinabi ko, noong 1938, nagkaroon po ng declaration sa DENR na yan po ang forest reserve. May certain area sa Malarayat. Ngayon pong 1938, ngayon pong 2024, ay pinasa po natin yung additional 500 meters na radius para po mag-serve as buffer. Pag sinabi natin buffer, ay hindi pwedeng magtayo ng any fixed buildings or structure. So, kailangan po natin yan. Dahil based sa study po natin with Water District and Batangas State University, 2035, around ganyan, ay may possibility kung di natin i-stop, pwede tayo magka-problem sa tubig natin. Kasi dumadami ang ating population. Ang Lipa City ngayon, ang biggest in terms of population sa buong province of Batangas. So dumadami ang nako-consume. So importante talaga na yung ating program for greening and protection ng ating mga watershed ay magawan din po natin ng ordinansa to make sure na ma-institutionalize natin and at the same time ay maproteksyon na natin yung atin pong water. And at the end of the day, ang hinihingi rin po ng tao ay yung mabilis na serbisyo ng gobyerno. Napakarami na pong instances, both coming from the executive and legislative department, even sa barangay, na nagreklamo po ang ating mga investor, ang ating pong mga negosyante, na medyo mabagal ang papel. Sabi ko, kailangan nating gumamit ng technology. Hindi talaga po pwedeng manual ang transaksyon ng gobyerno. Kailangan po natin yan kasi isang source din po yan paano natin ma-maintain. Tumaas ang ating na pasok sa Lipa City from 8,000 to 9,000. Last year, nasa 15,000 tayo. Almost double ang number na kumukuha ng business permit. And ina-expect natin yan. Sa next 3 years ay magti-triple po yan. Kasi hindi pa naman nag-i-start ang pagkuha ng mayor's permit ng ating mga township na itinatayo. So hopefully, ang solution po talaga dito is digitalization ng government transaction for faster, efficient, and accountable government transaction and services. Yun lang pong only way. At ako'y nagpapasalamat sa Sangguniang Panglunsod sa inyo pong pag-approve sa akin pong request na itayo na po ang IT department. Malaking bagay po yan dahil siya po mag-o-oversee sa lahat po ng nilalagay nating mga system sa lahat po ng opisina sa lungsod ng Lipa. Maraming salamat din nga po sa Sangguniang Panglunsod at inyong dininig yung akin pong panawagan na kung traffic ang number 1 na inireklamo ng mga taga-Lipa, importante na ipakita natin na tayo serious sa atin pong resolve tayo na masolve ang problem. Bukod po sa paggawa ng bagong kalsada sa engineering,
or training ng ating at hiring ng additional manpower sa atin pong TMD, napakalaga po yung inaprubahan yung creation ng Traffic Management Office. Siya po yung isang opisina exclusively for traffic management. We will make sure na mababawasan po ang travel time ng mga tagalipa once matapos po natin ang lahat ng ating mga existing, lahat ng ating mga ongoing road networks na ginagawa. Kausap ko si Bistek Bautista, Herbert Bautista before. Sabi nga niya sa akin, 1995 pa ata, nung kanyang pinropose na magkaroon ng circumferential road sa lungsod ng Lipa. At wala pong nangyari. And ako, I'm very proud to say, siguro nasa 90% na tayo. Nung pinopropose niya before, nasa 90% na tayo. Unti-unti na nating na i-connect ang lahat po ng kalsada from north to east, south, at west district. Paikot po yan sa atin pong bayan. So, sa inyo po lahat, siyempre, marami pa po tayong kailangan gawin. Kailangan po natin ipagpatuloy ang ating po mga program at proyekto. Ako masayang-masaya. Pag ang mga senior citizen, lalapit sa akin, Mayor, maraming salamat. Sa tagal-tagal ko nang naging senior citizen, ngayon lang ako nakatanggap ng pension mula sa lokal na pamahalaan. Nakakataba po ng puso. Pag may lumalapit po sa akin, naiyak, Mayor, maraming salamat. Kami po yung nagpunta sa inyong ospital, wala po kaming binayaran. Kababait na mga doktor at mga empleyado. Ako po lalong naiinggan nga maglingkod. Pag yung atin po mga scholar, napunta po sa aking opisina, sinasamahan pa si Kapitana Beth. Ano ka? Ay ako po ay magna cum laude sa Ateneo de Manila University. At ako po scholar ng lungsod ng Lipa. Nakakatuwa na tayo sa gobyerno ay nababago natin ang buhay ng tao. At marami pa tayong mga programang ginagawa dito na hindi lamang isa, majority ng Tagalipa ang nakikinabang. So sa atin pong new set ng sanggunian, isa lang po ang aking hiling. Sana po ay ipagpatuloy po natin kung ano ang ating magandang ugnayan sa loob po ng aking 9 na taon na panunungkulan. Pagtatuloy lang po natin, ang lagi po natin iisipin ay ang kapakanan ng ating po mga kababayan. At kagaya po na sinabi ko kay Konsehal Makmak Luwansing, nung siya ay Vice Mayor, kay Camille Lopez, at ganun po kay Mikey Morada. Hindi po tayo isang partido. Pagamat lahat po tayo nanalo under Bagong Lipa, tayo po ay simple lang po ang ating patakaran. Pagtingin niya po ay mali ang aking ginagawa, kontrahin po ninyo ako kahit tayo ay magkakaibigan, magkakapartido, magkakasama. Pero kung sa tingin naman po ninyo ay maganda at makikinabang ang taong bayan, please, suportahan po ninyo ang ating mga programang pinadadaan sa sanggunian. So sa inyo po lahat, maraming pong salamat and congratulations po sa new sets of officers, ng new set of sanggunian panglunsod members, especially our Vice Mayor Mikey Morada. Maraming salamat po. Declaring a recess para makapag-photo op tayo kasama ng City Mayor at mga department heads. Okay, maraming salamat. Session resumes. May I request the SB Secretary to introduce and to call the members of the Sangguniang Panlungsod for their inaugural message. The Sangguniang Kabataan Federation President, Honorable Angela Antoinette B. Bautista. Magandang umaga po, Mayor, ang atin pong bagong Vice Mayor and our presiding officer, Honorable Michael Gerard D. Morada, sa atin pong mga kasamahan, sa atin pong mga department heads headed by Dr. Ronel Sarmiento, sa atin pong mga kapitan headed by ABC President Boy Atlat. Magandang umaga po sa inyong lahat.
hindi ko na po papahabaan, but I would like to extend my congratulations sa akin pong bagong mga kasama. And alam ko po na mas matagal na po kayo sa serbisyo. Yung iba po ay mas mahaba pa po ang serbisyo kaysa sa edad ko. So I'm hopeful na marami po akong matutunan sa inyo, but hopefully makinig din po kayo sa akin kasi I'm hopeful that I bring something new to the table bilang fresh po ang aking mindset. Ako po ang boses ng kabataan. Muli po, congratulations and welcome po sa ating lahat sa 15th Sangguniang Panglungsod. Maraming salamat po. ABC President, Honorable Windy Pilat. Una po ay pagbati ng magandang umaga sa kay Mayor Eric Apricabo at sa ating pong bagong Vice Mayor, Mikey Morada. Magandang umaga po sa iyo. At sa lahat pong mga department head na narito, sa mga kasamahan ko pong kapitan at sa mga kasamahan ko pong konsehal. Ang masasabi ko lang po sa mga kasamahan ko konsehal, sana naman po si Vice Mayor Mikey Morada ay suportahan po natin. At sana tayo ay magkaisa sa lahat na kanyang ipakuha na mga kanyang ipatutupad dito sa Sangguniang Panlungsod. At yun lang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Our 12th Councilor, Honorable Aris D. Macala. Pagkatapos kasi nito Mayor, kanting kainan, i-recess ko. Tahimik lamang po tayo. Sa atin po lahat, magandang mga umaga po sa atin. To our amazing supporters, fellow Lipeños, to all the ladies and gentlemen here, mapagpalang araw sa ating lahat. A commitment to serving the public. Ang inyong pinagkatiwalaan ng inyong napakahalagang boto believes that service is what it's all about. I promise to work for this government and continue to support the administration of our very own Mayor, Mayor Eric Africa, and our Vice Mayor Mikey Morada. I would like also to recognize those members of the last council, Honorable King Umali, Honorable Abdul Rapport, Honorable Dr. Percival Conce Loho, at sa papalaot sa mas malawak na paglilingkod na Bukal Junjun Gosos. Thank you for providing leadership to our constituent and I hope you remain involved. We need you guys. And to our newly elected, not so new, at mga subok na sa paglilingkod, masaya ang lahat sa inyong pagbabalik. Honorable Lidio Lopez, Honorable Mac Luwansing, ang aking kumpare, Honorable Nilo Katipon, at ang bunso sa konseho, Honorable Mikey Umali. I very much look forward to working with all of you. Lastly, I would like to express my sincere thanks to the public. Hindi po biro ang 108,446,000 votes. You express your you express your confidence in me and me in my abilities. Di ko po kayo papaya. Kayo po ang una sa puso ng pusong walang kaparis. Maraming salamat po. At laging sabi po ng tatay, ang paglilingkod ay tuloy-tuloy. God is good. Thank you, Lord. Thank you, Lipeños. Aris Jok na Macala, ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa atin lahat. Our 11th Councilor, Honorable Leonilo A. Katipon. Magandang umaga ho, kagalang-galang na Vice Mayor at higit po sa ating po ng lungsod, Department Head, Barangay Captain, headed by ABC Boyet, sa mga kasama ko konsyal. Sa history ho ng aking politika, ito ang pinakamaganit kong laban. Hindi ko alam ang tanatanong ko. Kaya salamat sa ating po ng lungsod sa pagpapatawag niya na isang emergency meeting sa mga kapitan, kasagsagan ng 5 days before the election, at ikinatampo ng maraming konsehal bakit special si Nilo Katipon. Kaya special si Nilo Katipon ay siyang malalaglag.
Ganun lang kasimple. So, sa lahat ng department head, 2019, umupo po ako dito konsuhal sa last term ko. Hindi ko masyadong feel yun dahil inabot ho ng pandemic. Pero yung pala ho, magbibigay sa akin na konting at malaki kasiyahan. Hindi ko akalain, natanggap ko yung PayPal Award Day. Sinuot ko na lahat ang aking alahas ngayon. At para makita ninyong lahat na bago nagsimula sumilo ulit, may alahas na dadagdagan na laang. Sa mga kapitan narinig, sa inyong lahat, gusto ko i-focus sa isang bagay na way back 1994, isang ordinansa establishing a free college namin ni Kadaming Mahuhay. In 2009, changing the name of Lipa City Public College to KLL. Sabi nga sa akin ni Mayor, pag nakuha pa natin ang tamang tasa ng lusog ng Lipa at inabot mo pa rin nilo, yan na ang tunay mong kasaysayan. Kaya ako humihiling sa ating punong lusod, sa lahat ng department head, atin hong ayusin ang tinatawag na stopping pattern ng kolehiyo ng lusod ng Lipa at saka ho itong hospital ng Lipa. Kung inyo hong kukwintahin, especially the budget officer and the accounting, bumabayad ho tayo dyan ng JO. Ang lalaki ho na sweldo ng JO dahil doktor kung ano. Kung lagyan ho natin ng tunay na hong mga item yan, pati hong OSLIP, pati ang KLL, para ho ma-qualify sila doon sa sinasabi nilang hospital at ma-qualify doon sila sa papuntang pamantasan o universidad ng lusod ng Lipa. Yun lang ho ang aking kahilingan sa inyong lahat na mapag-aralan, especially sa punong lusod. At ang pangarap ko lang ho, isa na lang. May tayo ho yung sports complex sa Talisay, makapanood ho ng palarong pambansa. Dahil ako ho isang naging palarong pambansa, taga-timpla ho ako ng kape. Noong panahon namin sa Lasal as a football player, doon ho sa Palawan. Pinangarap ko ho magkaroon dito sa lusod ng Lipa noon, napanood ko ho yung sa Ilocos Norte. Ang premyo, ang laki ng kwan, pero ang premyo 3,000 piso. Pero masaya na rin yung mga tao. Na-discover ho natin na magagaling mag-basketball, magagaling sa kwan. Pag dito ho sa Lipa, nagawa na natin ho yan. Ebang-eba ka talaga. At gusto ko sabihin, sana ho, tapusin na natin ang bagong Lipa. Nagsimula ho tayo sa bagong Lipa, 2019, 2022, ginawa natin bagong Lipa. 2025, yun pa rin ay sinisigaw natin. Atin hong ilagay ang bagong, ang progresong Lipa. Magandang umaga ho sa inyo. Our 10th Councilor, Honorable Ralph Michael H. Umali. Ako'y nagkodigo na at baka mablangko na naman tulad ng Grand Rally. To the Honorable City Mayor, Mayor Eric Africa, our presiding officer, Honorable Mikey Morada, sa lahat ng ating department heads, led by Dr. Ronel Sarmiento, magandang umaga ho. Sa ating mga kapitan, staffs, family, lahat po ng guests na naririto, magandang umaga sa inyong lahat. I would like to start with a quote by Melody Beattie, an American author, that says, "Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow." Which is why I want to express my sincere gratitude for events from the past which led me to this present. First and foremost, I would like to thank my Lord and Savior, Jesus Christ, for all the blessings, provisions, guidance, protection, and the strength He has given me to endure the hardships of campaign. I would not be where I am today if it wasn't because of Him. Glory be to God. Secondly, I want to thank my family, starting with my wife, Angelica Umali, nandyan po sa likuran. Ang ating previous councilor, ang aking ama, Consial King Umali, ang aking mamay, ang ating dating mayor, Ruben Liesa Umali,
ang aking nanay, Marjorie Hagedorn Umali, ang aking mga kapatid, at ang mga kumpare ng aking daddy, ang aking mga tito. Kilala niyo na ho kayo. Maraming salamat po, hindi niyo ako pinabayaan. Ganon din po sa Hagedorn family ng Puerto Princesa, Palawan. Special mention ko na ho ang aking lola, si Mercy Morato Hagedorn, na hindi naging hadlang ang distansya upang may paabot niya ang kanyang tulong at suporta sa akin. At gayon din sa aking staff na lagi kong sinasabi, sila'y bahagi na ho ng aking pamilya. Maraming salamat po. At pangatlo ho, sa ating butihing Mayor Eric Africa, maraming salamat po muli sa inyong pagtanggap po sa akin. At sa lahat ng inyong tulong at tiwala, ganon din po sa inyong may bahay, si Bukala Weng Sombrano Africa, sa kanyang mga payo at gabay. Siya po ang nakaisip nung ginamit ko ang sumali noon, sumali ngayon, sumali pa rin. Ito po ay naging epektibong slogan nung panahon ng kampanyahan. Kaya Konsehal Aris, huwag niyo na ho babaguhin yun. At ako'y nagpapasalamat din po sa lahat ng EBA leaders at volunteers na nagbuhos ng kanilang pawis at pagod para ma-achieve natin ang goal na 20-0. Ako'y taos-pusong nagpapasalamat din po sa ating CENCONG Sec, Ralph G. Recto, Governor Vilma Santos Recto, Congressman Ryan Christian Recto, at ang buong Team Talino at Puso sa kanilang tulong at suporta na binigay sa akin at sa aking ama. Nais ko din po magpasalamat sa ating dating konsehal, Doc Percival Loho. Isa din po siya sa mga dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Sa mga minamahal kong kapitan, sa panguna ng ating ABC President, Konsehal Boyet Lat at Board Member Fernan Rocafort, sa mga kagawad, SK, sa panguna ng ating SK Federation President, Konsehal A.A. Bautista at Bukal Voltaire Pua, lahat po ng functionaries ng mga barangay at iba't ibang ahensya ng gobyerno, sa lahat na po ng aking kapwa Lipenyo, maraming salamat sa inyong tulong, tiwala at suporta na ibinuhos niyo po sa akin. Hayaan niyo po, ulitin ko ang kasabihan, gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. That being said, looking towards the future, it is a great joy that I would be serving and working, and serving the Lipeños alongside every member of Team Bagong Lipa. At bilang pangwakas, nais ko lang po maglabas ng aking damdamin pagkat ako'y tuwang-tuwa dahil kung nung kailan lang ako'y nanliligaw, ngayon, MU na tayo. Maraming salamat po. Our 9th City Councilor, Honorable Merlo P. Silva. Huwag na. Salamat, Lord. Ito kami sa Lipa. Sa mabuting mayor, vice mayor, sa lahat ho ng ating mga bisita, mga department heads, barangay official, sa lahat ho ng staff ng Sanggunian, at sa buong Lipa, isa ho mapagpalang umaga. At tayo'y maswerte, tayo'y naging mga taga-Lipa. At umasa ka, Mayor, siguro si Merlo Silva, hanggat malakas at may kakayanan, siguro may lagi, dahil mahal tayo ni Lord, ay umasa ka ng iyong mga programa, pangarap mo, ni-ambition mo sa Lungsod Lipa, kasama mo ako dyan sa iyong mga pangarap na yan para sa Lungsod Lipa at sa ating mga kababayan. At siguro, hikayatin ko pang iba. Alam nyo, napakatagal na. Nawala. Alam nyo, napakatagal na. Siguro, ito na uli. It's another challenge role para sa akin ito. Dahil nakasama ko ang mga dati na, mga luma at mga bago. At kami ni Paring Eric, 1998, una ko ng 6 na taon, ay magkasama pa rin. At sa awa ng Diyos, siguro forever na magkakasama. Alam nyo, ang pagiging public servant ay hindi lang tungkol sa pamumuno. Sabi nga ay hangit sa lahat ay tungkol sa katapatan sa sarili at sa kanyang mga pinaglilingkuran. Yan ang aking ang meaning or ibig sabihin sa panunungkulan. Alam nyo,
katapatan, dignidad, integridad. Kung tayo meron ito, siguro wala nang gulo sa mundo. Siguro lahat ng gusto natin ay pagkakaloob ni Lord. At may sinasabi nga na, sabi nga ni Shakespeare, no legacy is so rich as honesty. O, walang makakapantay sa pagiging tapat. At ang integridad, ginagawa natin dapat ang tama, na walang tinitingnan, at ang ibig sabihin, kahit wala nakatingin, hindi tayo nagawa na pakitang tao. Hindi tayo nagawa ng totoo sa ating salita at sa ating mga gawa. Dignidad, siguro bilang lingkod bayan, nakasalalay dito, paano natin nare-respeto ang ating sarili at ang respeto natin sa ibang tao. Ano man katayuan sa buhay, ano man ang kalagayan sa kanyang pamumuhay. Siguro itong tatlong ito ay isang faktor na siguro magiging guiding star ko upang sa ganoon, hindi na ako maligaw pa. Ang posisyong binigay sa atin, hindi sa ating pansariling interest. Ito'y pagkakataon upang itaas ang antas ng kabuhayan at dangal ng bawat Lipeño. Salamat at ako'y nagkaroon muli ng pagkakataon na minsan pa patunayan ko sa sarili ko na kaya ko ang ginagawa ng iba. At siguro itong bagong pagkapanalo ni Merlo Silva, ito'y hudyat upang maipadama ko sa mamamayan ng lungsod na Lipa kung sino ang tunay na Merlo Silva. Siguro, yung ibang impression kay Merlo Silva. Dahil si Merlo Silva, hindi naman mayaman na katulad nila. Si Merlo Silva ay isa lang nagsusumikap na ama. At yung siguro, yung may mga maling impression kay Merlo Silva, sana makita ninyo ang tunay na Merlo Silva. Ang tunay na leader ay marunong makinig, mapagkumamba, at tuminding sa tama kahit mahirap o hindi popular ang mga desisyon na pwedeng gawin. Yan ang tunay na leader. Ibig sabihin, nakalamigats ka. At ang ibig sabihin, kung ano ang iyong paninindigan, ipaglaban mo, lalo na kung iyong makakabuti sa kanyang nasa sakupan. Sa aking nakikita ngayon, hindi sapat ang magpasa tayo ng mga ordinansa. Dapat sana may kabuluhan, may maayos, na madaling patupad na tunay na mabuting epekto or magiging makabuluhan sa mamamayan ng lungsod ng Lipa. Ako'y naniniwala rin na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang advokasya, pero sa dulo, iisalayon natin ang kabutihan ng lungsod ng Lipa at ng kanyang mamayan. Bilang lingkod bayan, maasahan nyo ang patuloy kong tapat bukas, may malasakit, pagmamahal at sakripisyo para sa masa, para sa lungsod ng Lipa. Naway maging inspirasyon ang ating serbisyo para sa susunod na henerasyon. Magandang umaga. Our 8th City Councilor, Honorable Joel D. Pua. Magandang umaga ho. Una't higit pagbati ho siyempre sa ating pong ginagalang na Mayor ng Lungsod ng Lipa, Mayor Eric Africa, sa ating pong Vice Mayor Mikey Morada, sa lahat ho ng ating mga department heads, headed by Dr. Ronel Sarmiento, sa lahat ho ng ating mga kapitan at mga bisita na andito, sa aking mga kasamahan, magandang umaga ho. Uumpisahan ko po ang aking inaugural speech sa isang pasasalamat. Una't higit, pasasalamat po sa aking pamilya at sa aking siyempre sa aking asawa, nandiyan ang aking asawa, si Katrina, sa aking pong mga anak, sa aking magulang, sa aking kapatid, at kayo din siyempre, pasalamat po sa ating pumahal na mayor for guiding us itong nakarang eleksyon, sa ating mga kapitan na tumulong po sa atin ang nagsakripisyo, sa ating mga leaders at volunteers na tumulong sa atin upang may panalo po muli itong labang ito. At marahil dito sa sanggunian ay kung mamimili ho
ng 5 konsihal na may pinakamatagal na serbisyo sa atin, dun po sa 5 ay kasama na ho ako. Sabi nga ho lagi nila, best education ay through experience. Ano? At dito ho, sa sanggunian, dito ho ako natuto kung paano po natin maglilingkod ng tama para sa ating mga kababayan. At kaya tinitiyak ko noon ho, sa ating mga kababayan na ang kanilang pagtitiwala at suporta na pinagkaloob po sa atin ay hindi ho masasayang. Dahil tayo po maglilingkod ng tapat at totoo at tama. Kagaya nga ho na sinabi kanina ng ating mahal na Mayor Eric, pag tama, samahan natin siya. Pag mali, kontrahin natin siya. At yun ho ang dapat. Kaya ho, umasa ho ang ating mga kababayan na muli ang inyong Consul Joel Puba maglilingkod ng tapat at para sa mga taga-lungsod na Lipa. Magandang umaga po. Our 7th City Councilor, Honorable Mark Aris P. Luwansing. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating pong ginagalang na Mayor Eric Africa, Vice Mayor Mikey Morada, sa ating pong mga ginagalang na department heads, sa pamumuno ni Dr. Ronel Sarmiento, sa ating pong mga kasamahan sa Team Bagong Lipa, at ganoon din po sa ating pong mga ginagalang na kapitan na nandito po ngayon. Magandang araw po sa ating lahat. Bago ang lahat, hayaan niyo po akong magsimula sa isang salitang puno ng damdamin. Salamat. Salamat sa ating pong minamahal na Mayor Eric Africa, kay Vice Mayor Mikey Morada, sa lahat po ng ating kasamaan sa Team Bagong Lipa, kay Secretary of G. Recto, Governor Vilma Santos Recto, Congressman Ryan Christian Recto. Salamat sa panibagong pagkakataon. Salamat sa inyong tiwala at sa higit sa lahat, salamat sa inyong pagmamahal. Ako po si Mark Aris Makmak Luwansing, 2 beses naging konsihal, minsan naging vice-alkade, at minsan ding natalo noong 2022. Masakit matalo. Totoo po yan. Pero higit na mas masakit ang mawala ng pagkakataong tumulong araw-araw. Panandaliang nawala, pero hindi kailanman nakalimot. Kahit wala ako sa pwesto noon, hindi ako nawala sa puso ng Lipa. Nakikisalamuha, dumadalo sa kasiyahan at kalungkutan. Tahimik na nanonood, nagdarasal at umaasang makabalik. At ngayon, sa biyaya ng Diyos at sa tiwala ng ating pong mga kababayang Lipeño, nandito na pumuli ako. Hindi lang bumalik ng mas buo, mas handa, mas malinaw ang layunin. Hindi ito comeback. Ito ay pagbawi na may dalang paninindigan. Ang pagbabalik na ito ay hindi para lang ituloy ang dati kong ginagawa, kundi para itaas pa ang antas ng paglilingkod. Hindi para sa sarili, kundi para sa bawat batang Lipeño na nangangarap, para sa bawat pamilyang umaasa, para sa bawat mamamayang nagtitiwala. Bilang isang ama, isang anak ng Lipa, isa sa mga isinusulong ko ay ang pagpapalakas ng edukasyon at kalusugan. Ang edukasyon ang tulay sa pag-aangat ng buhay. Hindi ito pribilehiyo, ito ay karapatan. Ika nga ni Congressman Ryan Christian Recto. Kaya't ang suporta ko sa ating mga programa ng ating pong minamahal na Mayor Eric Africa, suporta ko sa mga estudyante, guro at paaralan ay buo at palalakasin pa natin. Sa kalusugan, hindi tayo papayag na may kababayang tayong hindi natutulungan. Sisiguraduhin natin na may gamot, may serbisyo, at higit sa lahat, may malasakit. Lahat ng mamamayan may karapatang alagaan, bata man o matanda. Alam kong hindi ako perpekto. Wala pong ganun. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ako bumalik para magpakitang gilas. Bumalik ako para maglingkod ng tapat. At hindi lang basta bumalik na may panibagong apoy sa puso. Sa Diyos ang papuri, sa Lipeño ang bawat oras ng serbisyo.
Mabuhay ang Lipa, mabuhay ang Lipeño, at simula ngayon, balik serbisyo, balik tiwala, at balik puso. Magandang araw po sa ating lahat. Thank you. Our 6th Councilor, Honorable Miguel P. Lina III. Mapagpalang araw po sa ating lahat, sa lahat po ng naroritong bisita, sa lahat po ng mamamayan ng lungsod ng Lipa. Magandang araw po ulit. Una po sa ating pong minamahal at butihing Mayor Eric Africa, Vice Mayor Mikey Morada, sa ating ginagalang na Senator Secretary Ralph Recto, Governor Vilma Santos Recto, Congressman Ryan Christian Recto, na naging parte ang mga ito ng kampanya ng Team Bagong Lipa. Kung wala ang mga ito, palagay ko po ay wala si Consel Mike Lina. Kaya sa inyo po, maraming salamat. Gayun din sa ating mga kapitan, sa pangunguna ng ating kaibigan at ginagalang na Vice President Consel Boyetlat, sa ating Provincial President Kapitan Bukal Fernando Rocoport, sa ating mga SKs sa pangunguna ni susunod na mutya ng lungsod ng Lipa, SK President AA Bautista, ngayon din sa ating SK Provincial President Beltor Pua, sa ating mga department heads, sa pangunguna, sa lahat ng kawani ng gobyerno, sa pangunguna ng napakabait, wala na akong masasabi, na hindi nagkamali ang ating mayor sa pagpili sa ating city administrator, Dr. Ronel Sarmiento. Sa lahat din po, sa aking pamilya, na walang sawang nagbigay ng suporta, at siyempre po sa kulang-kulang na 123,000 na nagtiwala at muling nagtiwala sa inyong lingkod at nagpakita ng pagmamahal. Maraming salamat. Utang ko po ang lahat ng ito sa inyong lahat. Kung kaya naman mulit-muli susuklian ko ng isang muling matapat, may pagmamahal na paglilingkod para sa lungsod ng Lipa. Sa aking mamay na dating Mayor Mike Lina, na siyang nagsisilbing inspirasyon at aking iniidolo sa pagsaserbisyo, patuloy niyo akong gabayan sa aking landas na tinatahak para maibigay ko ang matapat na serbisyo sa ating bayan. Ngayon din sa aking may bahay na si Joba, na talaga namang nung kampanyahan ay malimit ay I love you, Joba. Sa dami ng barikan, parte ng kampanya, nauuwi, iniwanawa si Consel Mike Lina. Maraming salamat at hindi ako binitawan sa aking may bahay na si Joba. Ngayon din sa ating mga dating kasamahan na nagsatapos na ng termino, sa aking kaibigan, kay Consel Abio Rocoport, sa ating paring King ng Bayan, kay Consel King, kay Doktor ng Bayan, Dok Loho, at sa aking kumpare na ngayon bukal na ang big man ng Kapitolyo. Ang sabi na niya, our friendship goes beyond politics. Ano ba? Kaya patuloy ang aming pagiging magkaibigan at sa lahat naman ng aking mga bagong makakasama, ako'y excited na. Alam ko, magiging masaya itong set ng council na ito. Sa ating kumpare, Honorable Nilo Katipon, kay Paring Joel, Consel Joel Puga, sa ating pinakamabait din na konsehal na laging may gustong ibulong sa ating lahat, Consel Lidio Lopez, sa ating dating Vice Mayor na muli, na Consel na ulit, Consel Makmak Luwansing, at syempre sa ating bagong-bago na Consel Mikey Morada, welcome. At kagaya ng Mikey Umali, welcome.
At huwag ka magugulat kung ano ang ma-witness mo dito sa sanggunian. Ano po? Anyway, sa inyong lahat, Mayor, akin lang masasabi na ang aking suporta ng inyong Konsel Mike Lina sa lahat ng magagandang programa at mga plano mo pa para sa ating minamahal na lungsod ay 100% at buo po ang aking suporta para sa inyong liderato. Sa inyong lahat, muli, mapagpalang araw, mabuhay ang lungsod ng Lipa. Maraming salamat. Our 5th City Councilor, Honorable Rio Fernicol H. Ronquillo. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat, sa atin pong napakagaling at napakasipag na Mayor, Mayor Eric Africa, sa atin pong Vice Mayor Mikey Morada, sa lahat po ng mga department heads na nandito po ngayon, na pinangungunahan po ng atin pong Dr. Ronel P. Sarmiento, City Admin, at syempre po sa atin pong mga barangay captains na nandito and sa mga guests and family. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. It is with deep gratitude and humility that I stand before you today, now on my 3rd and final term as your City Councilor. Hindi ko po mararating ito ng mag-isa. I owe everything to God who continues to guide my path, my husband, my dad, and my mom, my siblings, my lolo, lola, and my entire family and friends. Thank you for being a constant source of strength and support. When I first ran for office, I was the youngest among the slate of Bagong Lipa. I simply wanted to prove that youth is not a limitation. And I hope that through the past 6 years, I've shown that dedication, hard work, and a genuine love for service can go a long way. My journey has been shaped by many moments. My first term coincided with the pandemic, which tested our compassion and resolve. On my second term, I knew I had to show consistency and not just presence, but in meaningful results. And now, in my third term, the support and expectations have grown even stronger, reminding me to serve with even greater purpose. In the past 6 years, we've been part of many initiatives that aim to respond to the real needs of our communities. From distributing medical and school supplies, relief goods, and basic essentials, to supporting health missions, feeding programs, and youth-focused efforts. These were all made possible by not one person alone, but through the power of partnership and collective action. Through our collective work together with our partners and fellow public servants, we help push forward community parks, beautification projects, environmental cleanups, and strengthened cooperative and livelihood support. We've worked side by side with our youth, seniors, health workers, and the LGBT plus community and PWDs through programs, donations, and legislation rooted in real needs. None of these efforts would have been possible without the people behind the scenes and beside me. To Team R&R, thank you so much for working tirelessly with heart. To Sencong Sec Ralph G. Recto, Governor Vilma Santos Recto, to Sir Kuya Lucky Manzano, Congressman Ryan Christian Recto, of course to our Mayor Eric Africa, Vice Mayor Mikey Morada, and the entire team Talino at Puso, maraming salamat po sa inyong tiwala at pagkakaisa. To my fellow members of the Sangguniang Panglungsod, to our barangay captains and council members, to the LGU of Lipa, to our city functionaries and SK officials, to the City Cooperative Office, and to all our hardworking partners in service, from my brads and sis and TGP, to JCI Lipa, Sir Optimist International of Lipa, and to the many organizations, schools, civic groups, fraternities, volunteers, EBA leaders, and private donors who have stood with us through the years. Maraming salamat po sa inyong tiwala, suporta at malasakit. Your contributions, big or small, have helped bring our shared vision for Lipa to life. And now, as part of Bagong Lipa, I remain inspired by our vision for transformation, action, and accountability. And though this may be my final term as
your city councilor. Please know I remain committed to Lipa and open to wherever public service may call me next. Maraming salamat po muli sa inyong tiwala, suporta, panalangin at pagmamahal. To God be the glory. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay po ang Lipa. Maraming salamat po. Our fourth City Councilor, Honorable Venice D. Manalo. Hello, good morning po sa ating lahat. As we gather today, I want to take a moment to express my heartfelt thanks to each and every one of you. Your support during the campaign has been nothing short of inspiring. Together, we have forged a path toward a brighter future. Every conversation we had, every door we have knocked on, and every hand we have shaken has contributed to the strength of our campaign. Your belief in our vision has fueled our passion and determination. It is your voices that have echoed through the halls of our community, and it is your enthusiasm that has ignited the fire within our hearts. I just want to talk about gratitude and the importance of saying thank you. In our fast-paced world, it is easy to forget to acknowledge the people around us. We often focus on what we want to achieve and the challenges we face. But I believe that taking a moment to appreciate those who help us along the way can transform our perspective. That is why, thank you very much to our dedicated barangay officials and functionaries, different NGOs and CSO, my Lipa Tourism Council family, department heads, Team Bagong Lipa, Secretary Ralph Chirecto, Governor Velma Santos Recto, Congressman Ryan Christian Recto, Mayor Eric B. Africa, Vice Mayor Mikey Morada, who have poured their time and energy into our campaign. Your commitment to our cause is the backbone of our movement. You have shown what it means to work together for a common purpose. Your tireless efforts have not gone unnoticed. To my family and friends, VDM leaders and volunteers, Team Venice Manalo, thank you po for your endless support. Your understanding has lifted us during challenging times, reminding us of why we fight and what we stand for. You have given us the strength to persevere. Last June 30, I officially sworn in as Lipa City Councilor and as board member of Sangguniang Panlalawigan, being the interim president of Philippine Councilors League, Batangas Federation. It is truly an honor to have given a commitment to act. It's a big role and responsibility, but kaya ko po at kakayanin ko po. That's why as we move forward, let us remember that every step we take together is a step toward positive change. Thank you po for believing in me. Thank you for believing in each other. Together, we will build a future we can all be proud of. Muli po, I'll be your forever the singing konsehala / bokala. Venice Manalo, maraming salamat po. Our third City Councilor, Honorable Galileo P. Angeles. Magandang umaga po, Mayor Eric Africa and Honorable Vice Mayor Mikey Morada. Sisimulan ko po ang aking unang privilege speech sa ating Sangguniang Panglungsod through a quote from the great boxer Muhammad Ali. Service to others is the rent you pay for the room here on earth. Muhammad Ali taught us that life isn't just about standing in the ring. It's about stepping up, showing up, and fighting for the people who count on us. Laban. Yan ang laban para sa mas maunlad na Lipa. Ang laban para sa bawat naaapi at ang laban ko bilang inyong nag-iisang abogado sa konseho. Sa pagsisimula ng aking ikatatlong termino, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng sumuporta at patuloy na sumusuporta sa akin mga advokasya at hangarin. Una ay sa Diyos, sa lakas na biyaya niya sa akin upang makapaglingkod.
Sa bawat laban ng aking buhay, nariyan ang aking pamilya, nakahanda sa bawat bugbog at pagod na dala ng ating dakilang trabaho. Salamat po. Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo sa aking tabi. Salamat sa aking opisina na walang sawang nakaantabay sa bawat suntok na dala ng pagod, pagkayod at paglilingkod sa minamahal nating lungsod. 6 years strong. Colleagues, friends, and to all my Lipeños, this is a fight that I will never back down. On my last term as your city councilor, I vow to fight for your rights now more than ever. Alam kong hindi magiging madali, ngunit alam kong kaagapay ko kayo sa bawat laban ng ating kakaharapin. Magkakasama, malakas, at puno ng pag-asa para sa mas magandang lipa. I vow to fight for your rights. Bilang nag-iisang abogado sa ating konseho, pag-iibayuhin ko at sisipagan ko pa upang mas marami pang Lipeño ang makinabang sa ating libreng usapang legal. Lain din po na mas marami pa ang matulungang kabataan, kababaihan mula sa pang-aabuso. I vow to fight dahil ako ang inyong abogado, ang abogado ng bawat Lipeño. I vow to fight for the peace and order. At this point, I'd like to extend my congratulatory sa ating mga kapulisan dahil po ang LIPA ay nangunguna sa buong Batangas pagdating sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng lungsod. Asahan po ninyo ang patuloy na suporta ng aking opisina sa inyo. Magpupugay din po sa ating mga barangay tanod at makakaasa po kayo na magpapasa tayo ng mga panukala na magbibigay tulong at suporta sa ating mga barangay tanod bilang nangunguna sa peace and order sa ating mga barangay. Mabuhay po kayo. I vow to fight for animal welfare, inclusivity, and disaster preparedness. Bilang inyong konsehal, magpapanukala po tayo ng mas marami pang ordinansa sa ikabubuti ng bawat Lipeño. Lahat po ng ating panukala ay kukonsulta sa publiko dahil ang mga ordinansa at regulasyon na ating ipapatupad ay para sa tao, mula sa tao at makatao. I vow to fight for timely legislative action. Sa bawat laban, narito po ako, ang inyong abogado sa konseho. Handa na at lalaban pa. Sama-sama po nating abutin ang pangarap natin sa LIPA. Ang inyong abogado, ready to rumble. Maraming salamat po sa inyo lahat. Our second City Councilor, Honorable Jennifer Spaiti Toledo. Magandang araw, lungsod ng LIPA. Magandang araw, Mayor Eric Africa. Magandang araw, Vice Mayor Mikey Morada. Magandang araw sa ating mga konsehales. Magandang araw sa ating mga department heads, sa ating mga kapitan, at sa lahat ng mga nandito sa bulwagan. Magandang araw po muli. Tayo po ngayon ay nasa panibagong yugto ng ating kabanata bilang konsehal ng bayan. Pero nais ko po munang balikan ang lahat ng aming pinagdaanan. Nung tayo ay nagdesisyon na kumandidato noong una, sinabi ng mga tao, sino nga ba si Spy Toledo? Tayo ay nagpakilala, nagpakita ng ating intensyon, dedikasyon at kakayahan. Salamat sa 44,090 na tumaya sa atin at nagbigay sa atin ng pag-asa na kaya natin bilang bagong lingkod bayan ang magsilbi sa ating lungsod. Ngunit hindi doon natapos ang kwento at pagsubok sa ating buhay. Nobyembre taong 2016, tayo ay nawalan ng ama. Ang lahat ay nakidalamhati at nakiramay. Dumating muli ang pagkakataon na tayo'y pwedeng lumaban muli. Ngunit ang pagsubok sa ating buhay at pagkatao ay mas lalo tayong sinusubok. Nagkasakit ang aking ina hanggang siya ay kunin na rin ng poong may kapal. Inaamin ko po noon. Unang nawawalan na ako ng direksyon at tinatanong ko na ang aking sarili, tutuloy pa ba ako? Sino ang gagabay sa akin?
Nagpatuloy tayo sa ating kampanya, pagpapakilala at pagpapakita ng magandang intensyon na nais nating maglingkod para sa bayan at hindi para sa sarili. Salamat sa 70,994 na patuloy na niniwala, sumuporta at nagmahal sa atin. Tayo ay naging pangwalo sa kabuuan bilang konsehal. Dahil dito, nabigyan tayo ng pagkakataon na patunayan na walang halong biro kundi serbisyong tapat at totoo ang gusto nating ihatid sa Lipenyo. Kaya naman isa sa ating pinanghahawakan ang pagtupad ng ating dedikasyon na makatulong ang maipasa natin ang ating ordinansa patungkol sa PWD quarterly pension sa ating unang termino bilang konsehal. Nagpatuloy tayo sa ating sinumpaang tungkulin bilang konsehal, pero sinubok tayo ng panahon. Pumutok ang bulkan, nagkaroon ng pandemya, at dinaanan ng bagyo. Isang pagsubok na sumubok din sa pagiging leader ng bawat isa mula sa nasyonal, lokal at barangay. At dito, pinatunayan ng bawat Lipenyo ang kataga na sabi nga ni Mayor, basta sama-sama ay kayang-kaya. Dahil lahat tayo ay nagtulong-tulong upang maibangon ang bawat isa, pamilya at ang ating lungsod. At heto na, ang ikalawang kampanyahan na maraming bawal at tanong kung pwede ba at safe ba dahil sa pandemya. Maraming salamat sa 107,272 na nagtiwala, sumuporta, nagmahal sa ating opisina at mga nais na tayo ay magpatuloy sa ating trabaho. Ginawa niyo akong ikatlo sa kabuuan bilang konsehal. Dito, ipinakita at ramdam natin ang ating kagustuhan na maglingkod sa bayan. Nagbuo tayo ng iba't ibang programa, lalo't higit sa ating mga komitiba na accreditation, LGBT at PWD. Pinalakas natin ang ating relasyon sa iba't ibang pribadong opisina at individual. Nakatuwang natin sa pagbaba ng iba't ibang proyekto. Umikot tayo sa lahat ng imbitasyon at barangay. Hindi tayo tumigil makinig sa bawat hinaing, suhestyon at mga kwento, sapagkat ito ang naging inspirasyon natin para makaisip at buo ng mas konkretong programa at proyekto na direktang tulong at solusyon. Kaya din siguro binansagan tayo na the working konsehala. At sa huling termino at huling kampanya bilang konsehal, higit nyo pa ang aming opisina tinulungan, kinampanya, pinagkatiwalaan, minahal, at binigyan ng lakas na karapatan na karapat-dapat na tapusin ang sinimulan sa paglilingkod sa kapwa at bayan, sapagkat ginawa niyo po akong ikalawang konsehal na mayroong 141,143 na boto. Salamat sa ating Panginoon na siyang nagbibigay lakas, kalinawan, inspirasyon, gabay at pagkakataon na tayo ay makapagsilbi sa Kanya bilang isang lingkod bayan. Salamat sa lahat ng mga naging Vice Mayor na nakatrabaho ko, Vice Macmac, Vice Camille, sapagkat hinayaan niyo po ako na maging leader sa sarili kong pamamaraan. Salamat din sa ating nabuo na samahan at pagkakaibigan. Salamat sa lahat ng mga naging katrabaho ko na konsehal ng bayan. Hindi ko na po iisa-isahin sapagkat napakarami. Dahil sa inyo, mas lalo akong natuto kung paano ang dapat at hindi dapat na pakikitungo sa mga tao. Meron man tayong mga hindi pagkakasunduan sa sesyon dahil ipinaglalaban natin ang ating kanya-kanyang paniniwala at kagustuhan, pero ipinakita natin sa taong bayan na ang lahat ng ating kagustuhan ay para sa kaiaangat at ganda ng pamumuhay ng Lipenyo at unlad ng Lipa. Salamat, Mayor Eric, Bukalaweng, Eva Team,
Secretary Ralph, Governor Vilma, Congressman Ryan, Team Talino at Puso, Team Bangon at Bagong Lipa, Vice Mayor Mikey. Dahil umpisa pa lamang, niyakap nyo na ako na maging parte sa partido at kayo ang isa sa dahilan kung bakit andito ako ngayon. Binigyan nyo ako ng pagkakataon at tsansa na maging effective at efficient public servant. Salamat sa ating SP Secretary, Secretary Micah at Attorney Violet, Sangguniang Panglungsod Family, Ordinance, Standing Committee, Admin, Journal, sa inyong paggabay sa akin at sa amin. Kayo ang isa sa dahilan bakit meron tayong records at black and white ng mga ordinansa at resolusyon sa ating mga ginagawa. Sa ating PWD LGBT CSO Lipa, mga hawak kong komitiba, salamat sa patuloy niyong pakikinig, pakikiisa at pagiging aktibo sa lahat ng ating mga programa at proyekto. Sa ating religious group, salamat sa inyong panalangin, paniniwala at pagsuporta sa atin. At syempre, sa ating mga department heads. Sa ating 72 barangay kapitans. Sa ating mga konsehales, sa ating SK chairman, sa ating SK councilors, ABSTC, TANOD, BHW, BNS, daycare teachers, justice, utilities, drivers, at sa lahat ng barangay functionaries. Salamat po sa walang sawang pagtanggap sa amin sa inyong tanggapan. Salamat sa tiwala, suporta, paniniwala, pagmamahal at pagkampanya sa amin. Sa ating mga leaders at coordinators, simula noon, tumaya na kayo sa akin hanggang ngayon, patuloy nyo akong pinakikilala sa mga tao kung sino ba ang isang Spy Toledo. Sa ating mga katrabaho, para makapagbaba ng iba't ibang proyekto gaya ng guarantee letter, TESDA, building projects at medical equipments, kila Senator Risa Hontiveros, Akbayan Party List, Senator Bongo, AGA Party List, CWS Party List, Senator Pia Cayetano at mga TESDA accredited schools sa Lipa. Sa aking mga staff, ang The Working Team, salamat kasi hindi kayo nagpatinag sa iba't ibang pagsubok ng ating opisina. Pinakita at pinatunayan natin kung paano tayo magtrabaho na may puso, pangarap, tapat at totoo. Salamat kasi nire-representa nyo ang opisina ayon sa ating kagustuhan na dapat ramdam ang bokal na serbisyo. Salamat kasi sama-sama tayo sa lahat ng bagay, hindi nag-iiwanan. Salamat sa dedikasyon, salamat sa pagmamahal, salamat sa sakripisyo at sa aking pamilya. Kuya Carl, Paulo, Kat, Abby, Kim, Tenorio at Toledo family. Salamat sa sobra-sobrang pagmamahal, sa pagtitiwala, sa paggabay, at sa pakikipaglaban sa bawat hamon ng buhay. Hindi man ako magiging buo kung wala kayo parati sa aking tabi at likuran. Mahal na mahal ko kayo at patuloy kong iwawagayway ang ating pangalan ng walang dungis at taas noong magmamalaki sa ating mga magagandang nagawa para sa kapwa at sa bayan. At sa aking daddy, Daryl at Mami Lota, na wala man kayo physically, alam ko spiritually, kasama ko kayo sa lahat ng aking desisyon at lakad. I miss you always and I love you so much, Mom and Dad. At para sa lungsod ng Lipa, maraming salamat sa inyong tiwala, pagmamahal at suporta. Dinala niyo ako sa ikatlong termino natin bilang konsehal. Ipagpapatuloy ko ang aking pinagmamalaki at sinumpaan na magtatrabaho tayo ng tapat at todong-todo. Patuloy tayong magiging aktibo sa lahat ng programa at proyekto na higit na makakatulong sa pag-angat ng bawat isa. Patuloy tayong bababa, mas makikinig at mas bibigyang boses ang bawat suhestyon, problema o hinaing ng bawat Lipenyo na kaya nating tulungan sa abot ng ating makakayanan.
Patuloy tayong magiging isang tunay na lingkod bayan na may paninindigan, tapat sa Diyos at sa ating sinumpaang tungkulin. Nais natin na tayo ang isa sa maging inspirasyon ng bawat Lipenyo, kabataan at kababaihan, na hindi tayo basta babae lamang, kundi tayo ang babae na maraming maiaambag sa komunidad at lipunan. Nawa ang aking kwentong serbisyong publiko ay maging alaala at gabay na dapat at lagit-lagi ang sentro at puso ng serbisyo at paglilingkod ay ang mga Lipenyo. At panghuli, pinasasalamatan ko ang aking sarili dahil totoo kang tao. Naglingkod ka ayon sa iyong prinsipyo. Naglingkod ka sa abot ng iyong kakayahan, walang kulay, pantay-pantay ang lahat. Salamat dahil sa lahat ng pagsubok, heto ka pa rin, nakatindig, lumalaban at nagseserbisyo. Congratulations, naabot mo ang panibagong yugto ng iyong pagsisilbi sa bayan. Congratulations muli, Mayor Eric, Vice Mikey, sa ating 12 elected councilors, Governor Vilma at Kong Ryan. Patunayan natin na ang pagkakaisa ay mas lalong magiging progresibo ang lungsod ng Lipa at lalawigan ng Batangas. Excited na po ako na magsimula muli kasama kayo. Ito po muli ang patuloy na magbibigay ng serbisyong tapat at todong-todo ang inyong The Working Konsehala, Spy Toledo yan. Our first City Councilor, Honorable Lidio A. Lopez Jr. Dadalwa na ho kami magsasalta, si Vice o ako. Minapapansin daw ako sa inyo. Nung ho ako'y tawagin, kahit na ho ng palakpak. I love you! I love you, Ellen! Sa atin itong minamalong Mayor, Mayor Eric Africa, sa atin itong Vice Mayor Mikey Morada, sa atin itong Department Heads, sa panguna ho ni Boss Ronel. I love you, Boss. Sa atin itong dating Vice Mayor Boy Banguera, na noong 98, nagkalaban ho kami, natalo ako ni Baso, kinulang ang boto. Pero nung maging makatatlong taon ho, nagkonselo ako, naging Vice Mayor ko naman siya. Sa ating mga kapitan ho, sa panguna ho ni ABC Boyet Lat, sa akin nung dating kasama, si Kapitan Rolly Umali ng Barangay 11, sa mga bisita ho, sa mga staff ho ng Sanggunian, at sa inyong lahat, magandang umaga ho. Si Lidio Lopez ho, nag-umpisa ho sa politika mula ho 1989 nung lumaban na kapitan na ang eleksyon noon ay lahat ay konsehal. Ang Panginoon number 1 ho ay kapitan. Ako ho ang naging number 1 ho noon sa Barangay 11 at si Kapitan Rolly ho ang akin ho number 2. Hindi ho nagtagal, pagkalipas ho ng 8 buwan, namatay ho aking tatay na si Lidio Lopez Sr. noong January 12 at noong January 25 ho na-appoint ho na konsehal ng lungsod ng Lipa. January 25, 1990 ay tumungtong na ho ako dito ho sa City Hall. Natapos ho ang termino ko ho noong June 30, 2013, natalo ho akong mayor na pumalito sa akin ang ating ng kagalang-galang na mayor, Mayor Eric Africa. Palakpak naman ho kayo. Ako ay nawala ho dito ng 12 years. 12 years ho ako nawala ho dito sa City Hall ho.
Pero ako ay minahal ho ninyo, minahal ho ng ating mga kababayan sa lungsod ng Lipa. Ginawa niyo ang konsyal ng 2025. Number 1 pa ang konsyal Maraming salamat ho sa inyo. Palakpak naman ho. At ako'y nagpapasalamat ho, unang-una ho. So 147, 107 na bumoto ho sa akin at sa hindi ho bumoto, maraming salamat ho. At makakaasa ho kayo sa bumoto ho sa akin at hindi ho paglilingkuran ko ho kayo ng tapat, may puso, may pagmamahal, at bukalo sa loob. Nakatulad ho ng ginagawa ko noon, nung ako'y konsehal ho, nung ako'y vice mayor, dito sa City Hall, pagbaba sa akin sasakyan, bawat taong makita ko, mahirap, mayaman, madubingan ng damit, nakatsinelas, naka-shortman, ay aking lalapitan. Anong lakad ninyo? Saan ho kayo pupunta? Hindi ko itatanong kung taga saan ho kayo. Hindi ako mapapakilala na ako ay si Lidge Lopez at kayo itutulungan ko sa abot ho na aking makakaya. Palakpak naman ho. Pangalawa ho, ay nagpapasalamat ho ako sa atin ng mayor na kahit walang kalaban noon, ay kasama ho namin gabi-gabi, nahalit na ho ang lalamunan, ay talaga ho kasama ho kami sa pag-endorse ho kay Bukalaweng, maraming salamat ho. Kay Boss RS, maraming salamat ho. Siya nagagawa ng schedule namin, ay tanda ko noong aming motorcade. Sa pag-asiste ay mahuhulog na sa motor. Maraming salamat, boss. Sa atin mga kasama dito ng department, nung nakasama ho namin ng kampanya, maraming salamat ho sa inyo. Ano pagkasasabihin ko? Sa atin ng mga kapitan ho, maraming salamat ho sa inyo. Sa panguna ho ng ating ABC, mga kagawad, mga iba leaders, mga SK chairman, SK councilor, barangay secretary, lahat to, salamat to. At sa akin ng misis na si Ellen, alam niyo ho, matagal na hong sakripisyo ng akin si Ellen. Yan ay nililigawan ko pa ho, ay politiko na ho ako. Noong 1994 ho, naging asawa ho ako, ay malaki ho sakripisyo ng aking misis. Biro niyo ho, nung kabilang ang aking anak, na si Jojo, na kahit hindi ho nakakarinig, ay yan ho'y nangangampanya ho sa akin noon. Nakita ko ho sa Facebook ng aking anak ho, na ako'y pinangampanya ho niya at ng aking sibiya ho. At yan nga ho'y araw-araw ho kaming gumigising ng alas 4 at nag-house to house. Pagkalipas ho ng 1 oras ay hinahanap ko si Jojo. Ang sabi ho sa akin ng aking kasama, Bukal, nasa sakyan ho, kumakain ho si Jojo. At sa akin ng misis, maraming salamat sa iyo, Ellen, sa bibigay ng sakripisyo at pagtulong sa akin. Alam niyo ho, si Ellen ho, noong kabilang taon ay dumating ho yung petition ho naming pamilya para doon tumira sa Amerika. Ang sabi ho sa akin ni Ellen ay dumating na ang petition namin para doon ho kami tumira. Ang sabi pa ho sa akin, Lidjo, ikaw naman ay 29 years nang naglilingkod bilang lingkod bayan, ay kami naman pamilya ang asikasuhin mo. Ang sabi ko sa kanya, Ellen, ako'y lalabang konsehal sa team
sa team ng Bagong Lipa, sa panguna ni Mayor Eric, ay pasensya ka na, bahala ka na. Sabi niya sa akin, Lidio, kung saan ka maligaya, ay doon ka. Maraming salamat, Ellen. I love you, Ellen. Ay sana ay kasama ko ngayon. Ay hindi ho, nagpapacheck up ho. 3 araw na ho nahihilaw. Yung pala ho'y mataas ang presyon. Una. Sa atin ng makakaasa ho kayo sa ating mga kababayan na taglakad ng paglilingkod na may puso at wala hong pipiliin si Lidio Lopez. Sa atin ng mayor, lahat ho ng proyekto ninyo ay atin hong susuportahan. Doon lang, mayor, sa sinabi mong kung mali ay kontrahin, kung tama, samahan, ay palagay ko'y mayor, lahat naman ang dadalhin mo dito sa Sangguniang Panlungsod ay tama ho. Sapagkat yan, mayor, ay ilang beses na ninyong pinag-aralan ng mga department heads. Kaya sa aking palagay, lahat ng dadalhin nyo dito sa Sangguniang Panlungsod ay walang mali. At buo namin susuportahan sa pangunguna ng aming Vice Mayor, lahat ng mga konsehal. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyong lahat. May nalimutan pa ho. I love you! I love you, Ellen! I love you, Mayor! I love you, Vice Mikey! I love you, Sir RS! I love you sa inyong lahat! I love you, mga kapitan! I love you sa inyong lahat! Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. And now, our City Vice Mayor, Honorable Michael Gerard T. Morada. Maraming salamat. Magandang umaga, Mayor Eric Africa, sa lahat ng aking mga kasamahan sa Sangguniang Panlungsod, sa lahat ng ating mga department heads sa pangunguna ni Dr. Ronel Sarmiento, lahat ng ating mga kapitan na nandito, maraming salamat sa inyong oras, sa lahat ng pamilya, bisita, former Vice Mayor Boy Manguera, magandang umaga, sa lahat ng kasamahan natin na staff ng Sanggunian, sa pangunguna din ni SP Sec, at lahat na ng aking mga kasamahan sa opisina, magandang umaga. Nais ko lang kong kunin ang pagkakataon na ito na pasalamatan ang lahat ng nagtiwala sa akin. Una ho, sa Panginoon, siyempre, at ako po bilang hindi po galing sa politikang pamilya o sa pamilya ng mga politiko, hindi ko makakalimutan nung inimbitahan po ako ni Mayor Eric Africa na maging konsehal pa lamang noong taong 2019. Hindi ko rin po akalain na aabot po ako ng ganito. Ako ay mamumuno na ng Sangguniang Panlungsod. Kanina, Mayor, nung minention mo yung iyong goal sa iyong last term to leave a good legacy na magkaroon ng townships, na ma-retain natin yung mga greeneries o yung environment sa lungsod ng Lipa. Kasi ang maganda ho sa Lipa, tayo ay maunlad na bayan pero nandyan pa rin yung pagiging probinsya natin. Kaya sana i-maintain natin ito. Hindi natin mapipigilan ng progress. Tama kayo, Mayor? Pero i-maintain natin kung ano yung Lipa noon, yung malamig na klima dahil marami tayong mga puno, maayos at organized na city. So Mayor, kaisa mo ang mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod sa lahat ng programa sa iyong last term to leave a good legacy. Thank you rin. At napili mo ko bilang Vice Mayor na nakasuporta sa iyo. Asahan mo ang aming full support. And yung kaninang minention mo na kung ako ay may papasok at tingin nyo hindi tama, yan ho ay lagi kong binabanggit noon pa. Ganyan kayong klaseng leader at salamat at ganyan kayo sa amin, and I will try to emulate the same sa aking mga kasamahan sa Sangguniang Panlungsod.
Nais ko rin pasalamatan, siyempre ang aking mga pamilya. Lalong-lalo na ang aking asawa na hanggang ngayon kami po ay trying to conceive. Pero gaya ng sinabi ni Bucalidjo, yung sakripisyo ng asawa ay sobra. Sa amin po, ang sakripisyo siguro ay yung oras na nawawala na magkasama kami. Possible na yun yung reason kung bakit hindi pa rin kami maging parents, pero iniintindi niya dahil nakikita niya yung kung gaano ako napamahal at kung gaano ako kasaya sa aking ginagawa. Kaya ako yung nagpapasalamat sa aking mga kababayan sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa akin. Asahan po ninyo kung ano po si Mikey noong 2019 hanggang ngayon, napalitan lang po ng title, ito pa rin po tayo maglilingkod ng mababang loob at malapit po sa ating mga kababayan. Kaya muli, maraming salamat. God bless us all sa 15th Sangguniang Panlungsod at mabuhay po ang lungsod ng Lipa. Maraming salamat. Mr. Presiding Officer, recess for 10 minutes. Declaring a recess until 1 p.m. Session resumed. I would like to recognize the Honorable Attorney Gali Angeles. What is the pleasure? Thank you, Mr. Chair. As Committee Chairman of Committee on Laws, I move that the election and nomination for recess for 1 minute. Session resumed. What is the pleasure? Thank you, Mr. Chair. I respectfully move for the issuance of for the passage of a resolution amending the internal rules of procedure of our 15th Sangguniang Panglungsod internal rules of procedure. With initial amendment of the day of session from Wednesday 9 a.m. to Monday 9 a.m. Mr. Chair. Sharp. Seconded. This is referred muna to the Committee on Rules and Privileges. Mr. Chair, I respectfully move that the same be considered as urgent. Any second? Seconded for urgency. Motion is approved. Likewise, Mr. Chair, I respectfully move for the passage of a resolution amending our internal rules of procedure, particularly our session from Wednesday 9 a.m. to Monday 9 a.m. sharp for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Mike Lina, Aris Macala, Lidio Lopez, Mikey Umali, ABC Boyatlat. The motion is approved. Thank you, Mr. Chair. Recess for 1 minute. 1 minute recess. Okay. Session resumed. Mr. Chair, in addition to the proposed amendment of the date and time of session, we respectfully move to amend the internal rules of procedure to include and create the following committees: Committees on Laws and Committee on Energy for third and final reading. Balik na lang. Okay. Be referred to the appropriate committee, Mr. Chair. Any second? Seconded by Honorable Lina, Macala, Lopez, Pua, Silva. Discussion, objection, hearing none, motion is approved. Likewise, I move for the urgency of the same. Before we put into an urgency, Madam Chair, Mr. Chair,
ilalagay natin as a new committees. Pero definitely, there is no definition. Ano ang task niyan? Anong gagawin niyan ng committee iyan? Siguro, I think, temporarily, isama natin, then, pag-aralan natin, ano ang definition niyan, ano ang gagawin ng committee iyan, ano ang saklaw, anong function ng committee iyan. So, sa akin tingin, yun bago tayo nagkausap na idadagdag natin, lay on the table until such time na mabuo na natin yon. Then siguro, yung chairmanship niyan ay atin mo na rin i-hold. Yung dalawang committee, yung isang committee. Dalawa. Huwag na muna nating isama kung wala naman committee sa chairmanship para isa na lamang kasi naka-recess naman tayo, no? Hindi, naka-repair naman sa committee na. Ang ibig sabihin ko, kasi kung ganun din, kung hindi rin naman ito malalagyan ng chairmanship, meron tayong mga committees ng pag-iisahin, katulad ng committees in laws and ways and means. May mga iba pa. Ito lang kasi, inano natin to para makapag-elect na tayo. Para sa next session natin, wala na tayong election, tapusin na natin ngayon. Yung description at saka jurisdiction nito, saka na lang natin ilagay. Pwede naman. Kung papayag kayo, technically, dapat ilagay na natin description. Pero right now, hindi tayo ready na i-describe unless mag-iisip lang tayo ng kung ano. Committee on Laws deals with all laws passed by the Sangguniang. Siguro, pwede natin isama yan sa public utilities dahil energy, narin din naman, mga kuryente, ilaw, lahat. Hindi, iba. Kaya nga, hindi natin alam. What is the definition? What is the meaning of that activity? Ang pinakamaganda, wag na natin muna i-create at madali na yung magano. Maybe. Okay, sige, pag-aralan na lang. Para isa na lang. Please withdraw your motion. I respect pa. Oo nga, naka-refer na sa'yo. So, ano mo na lang. I'm sorry, Mr. Chair. I respectfully withdraw. Naka-refer na mo. Naka-refer na. Sige. Hindi ko na i-urgent. Okay na. Okay. Thank you, Mr. Chair. My second second privilege speech would be pertaining to election of committee chairman. Mr. Chair, I respectfully move to open the nomination and election of different chairmanship for different committees as contained in our internal rules of procedure. Any second to the motion? Seconded by Konsehal Lidio Lopez, Macmacluan Singh, Mikey Umali, Joel Pua, Venice Manalo, and Merlo Silva. Discussion, objection, hearing none, motion is approved. Bakit hindi na lang natin let the honorable gentleman siya na mag-nominate? Dahil may kopya na naman tayo. In-open muna niya, tapos in-nominate niya. Tayo naman may kopya na, tayo naman nagkasundo na. Siguro, it's about time na in-nominate muna para isang... Hindi, si Nilo magna-nominate. Ikaw? I will first nominate Nilo to be as chairman of the Committee on Rules and Privileges. And then he will take over from here. Pwede rin naman, in-nominate mo na kami lahat sa aming mga chairmanship, then ikaw ang huli. Hindi na. Para natin si Nilo. Para makatapos na ito, Nilo. Okay. What's the pleasure? Thank you, Mr. Chair. I respectfully nominate Councilor Nilo Katipon as chairman for the Committee on Rules and Privileges. Siya na lang. Any second to the motion? Seconded by Honorable Lopez, Luan Singh, Lina, Umali, Manalo, Makala, Ronquillo, Lat. Discussion, objection, hearing none, motion is approved. Consel Nilo Katipon is the chairman of Committee on Rules and Privileges. Sige. Para kay Nilo lang. Ay, hindi. Si Nilo mo gusto. Okay. Likewise, Mr. Chair, I respectfully nominate Councilor Nilo Katipon as chairman of the following: Committee on Good Government and Accountability, Committee on Rules, meron na? Committee on Traffic, ano pa nila siya? Committee on Public Market,
Mr. Chair. Any second? Seconded by Consel Nicole Ronquillo, Macmacluan Singh, Lidio Lopez, Joel Pua, Venice Manalo, and ABC Boyet Lat. Any discussion? Objection? Any objection? Hearing none, the motion is approved. Congratulations, Honorable Nilo Katipon. You are now the chairman of the aforesaid committees. Thank you, Mr. Chair. I'm relinquishing the floor to our new chairman of the Rules and Privileges, Mr. Nilo Katipon. Consel Nilo, you're recognized. Thank you, Mr. Chairman. I nominate Consel Merlo Silva as chairman of the Appropriation Committee. Lalahatin ko na? Ha? Lahat na. Sige. Committee on Accreditation, Mrs. Pai Toledo. Committee on... Hindi, Sir Consel, I'm declaring 1 minute recess. Resume. Okay. Committee on Appropriation, Committee on Public Utilities and Transport. Ano pa? Wala na. Yung Committee on Environmental Protection and Committee on Public Utilities. Ano pare? Okay. I nominate Consel Merlo for the following. Any second? Mentioned committees. Seconded by Honorable Ronquillo, Lina, Lopez, Luansing, Pua, Umali, Manalo, Lat, and Bautista. Any objection? Hearing none, the motion is approved. So, on Committee on Agriculture, Cooperative and Livelihood, Beautification, CHED, I nominate Consel Ronquillo as the chairman of the mentioned committees. Seconded by Honorable Lina, Macala, Lopez, Umali, Pua, Manalo, Toledo, Silva, Lat, and Bautista. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Next is I nominate Consel Umali for the committees on Animal Welfare and Public Works. Any second? Seconded by Honorable Ronquillo, Macala, Lopez, Pua, Manalo, Toledo, Lat, and Bautista. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. For next committee, Committee on Barangay Affairs and Games and Amusement, I nominate ABC Windy Lat as the chairman of Any second? Seconded by Honorable Ronquillo, Lina, Macala, Luansing, Lopez, Umali, Pua, Manalo, Silva, and Bautista. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Next, Consel Gali Angeles as a chairman of Committee Laws with Ways and Means and External Affairs, Peace and Order, Public Safety and Drug Abuse, Public Ethics. Any second? Seconded by Honorable Ronquillo. And Real Estate Development. Any second? Seconded by Honorable Ronquillo, Lina, Luansing, Lopez, Umali, Manalo, Lat, and Bautista. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Next is the Committee on Cultural and Historical Affairs, Human Rights, Migration Worker, Labor Justice, and Women's and Family. Consihal Venice Manalo, And Tourism. Chairman, and Tourism. Any second? Seconded by Honorable Ronquillo, Macala, Lopez, Luansing, Umali, Silva, Lat, and Bautista. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Okay, Committee on Education and Trade and Industry. Consihal Macmac Luansing. Any second? Seconded by Honorable Ronquillo, Lopez, Umali, Pua, Manalo, Toledo, Lat, and Bautista. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. On Committee on Health, I nominate Consel Joel Puyas as chairman, Mr. Chairman. Joel Puyas? Joel Pua. Any second? Seconded by Honorable Macala, Ronquillo, Lina, Lopez, Umali, Manalo, Lat,
Silva, and Bautista. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. So, the biggest committee, the Information Technology, I nominate Crucial Lopez as the chairman of Any second? Seconded by Honorable Ronquillo, Macala, Lina, Umali, Manalo, Lat, and Bautista. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. And Public Information and Youth and Sport, SKAA as the chairman. Any second? Seconded by Honorable Ronquillo, Lina, Macala, Lopez, Umali, Manalo, Toledo, Lat, Silva. Any objection? The motion, hearing none, the motion is hereby approved. Next is the SAD Committee, the Housing and Land Utilization and Senior Citizen. I nominate Mike Lina as the chairman. Any second to the nomination? Seconded by Honorable Ronquillo, Macala, Lopez, Umali, Toledo, Manalo, Pua, Lat, and Bautista. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. So on accreditation, nasan yung chinikan pa natin? LGBT, PWD, Social Services, and Technical and Vocational Skills, I nominate Ms. Toledo as the chairwoman. Any second to the nomination? Seconded by Honorable Ronquillo, Lina, Macala, Luansing, Lopez, Umali, Pua, Manalo, Lat, Silva, and Bautista. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. And Disaster, Risk Management, and the future Chairman of Energy, I nominate Crucial Aris D. Macala as Any second to the nomination? Seconded by Honorable Ronquillo, Lina, Lopez, Luansing, Pua, Umali, Manalo, Toledo, Lat, Bautista. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Mr. Chairman, thank you very much. Any more other matters or any... There's a motion to adjourn. Any second? Second the motion. Seconded. The session is now adjourned. Maraming salamat sa ating mga kasamahan, sa ating mga bisita, sa ating unang inaugural session. Kita-kita po tayo sa Lunes, 9 a.m. Salamat, Venice Manalo. At ingat po tayo pag-uwi. Maraming salamat.